Okay mga Marites, 59 days to go before Christmas. 49 pala. Ano sabi mo? 59 59? Ay. Ay. Kasi nang bibig natin. Pati ba naman sa countdown may dagdag bawas? Pinatagal talaga. Kayo na. Okay, maraming salamat po. Andito na naman kayo. Martes, ginugulo nila ako rito. Anong Martes na naman? Webes na naman mga Marites. Ginugulo nila ako rito. Diba? Ayan ni Metring David. Diba? Ay, nako, ito okay. Kompleto ang Fab 4, kaya bati muna ako sa inyo para hindi ako magulo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Gionardo. Hindi Martes ngayon at hindi rin 59 days. Ang venerable Professor Ambet Napo. Ginugulo niyo ako. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Oh, dahil Saya na naman. Dahil? Favorite day kasi. Hindi. Masaya lang tayo dito. Cool lang kasi nga Ano, maraming gabra? kababayan. Cool? Maraming kababayan natin sa Cebu. Ay, Karating lugar. Alam mo, pag biglang binabanatan na ganyan, wala na. Berto binubuhusan Di ng ba malamig kaya na tubig. ano? Sa Grabe Tama naman kayo. din yung Tapos sana, ipanalangin po natin yung parating na sinasabing bagyo. Oo, super typhoon daw. Di ba? Ano yan? Ipagdasal natin, malilihis yan. Uwan ba? Uwan? Uwan. Letter Oo, yun na. letter U. Pero sabi nga namin ni Mr. Fu kanina, parang talagang pinapamukha sa lahat yung ginawa ng mga Diba? Parang, ng mga quote-unquote na youth. diba parang talagang pinakita, yung nagkaroon ng flood Yeah. control issue. Tapos, sunod-sunod yung bagyo. Tapos nakita natin. Visayas, Para Mindanao. matigil na, di ba? May connection dyan ang aking BI mo. Diba? Ay, dahil Mga dyan. sumuporta sa mga ano na yan. Eto na, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at yung iba pa nating mga showbiz-related content. Yan. Okay mga Marites, dahil marami na po naging sa ating ng live. Ang dami talaga. Marami na. 200, ilan ka na ba? 3 ka pa lang yata. 200 nga lang. 200 pa rin. Marami pa rin, hindi kagaya ng iba dyan. Content, di ba? Okay mga Parang Marites. ang aga nun Ang aga. Wala lang naman. Ito na po ang Sanlinggong Chismis! Gulo-gulo natin. Naka-ano pa ako, naka-segue pa ako ng retouch kasi parang feeling ko Matagal pa. Ano ka? Okay. Hindi na naman pantay ilaw. Hindi, okay lang. Anyway, go. Ito, Manny Pacquiao. Di tinapos ang Physical Asia Competition. Ni Marites mo, Mr. Fu. Correct. Ano yung hindi natapos? Number 1 yan sa Netflix. Okay. Tapos nagulat ako, nandiyan pala si Manny Pacquiao. Pinalita ko yan dito. Baka absent ako nun. Di yung Physical Asia ka lang. Wala ako nun. Okay. So anyway, number 1 siya sa Netflix, tapos siya ang leader ng Team Philippines. So episode 5, nakita naman natin yung pagpasok niya doon. Talagang na-excite yung mga ibang Siyempre, mga teams. Kasi talaga naman maraming fans si Manny Pacquiao dahil sa kanyang boxing career. So yung mga international na mga athletes, talagang tuwan-tuwa sila na nakita nila si Manny Pacquiao na magre-represent o team captain ng Team Philippines. Ngayon, no episode 5, bigla na lang siya nagpaalam. At ang sabi niya, I have to leave the competition and return to the Philippines because of another obligation in my home country. Yun ang sabi niya. At nag-apologize siya doon sa mga ka-team niya dahil nga syempre iiwan niya. Ang papalit sa kanya ay si Justin Timberlake. Ako naman Trudeau. Hindi, nag-iisip ako ng iba. Justin Hernandez na isang CrossFit athlete. ito. Hindi ko sigurado. Kasi Hindi ko rin alam, pero... Oy! Hindi, si Grabe Mark. naman makasigaw. Oy! Si Mark yan. Hindi ko sigurado. Si Justin? Yan. Yan daw Si Justin. So, yon. So, yun lang. Ano ba yung ano dyan? Parang siyang parang may challenges yung bawat team. So, syempre, bilang mga atleta sila, malamang-lamang palakasan nito kasi physical. Yung Hindi physical... cooking. Ha? Hindi cooking. Hindi. Inawat yun sa susunod na item. Sa susunod na item. Ano to? Franchise ng Physical 100. Yung Physical Asia. Na ang talagang mga kasama sa kompetisyon ay mga atleta. So, yung Team Philippines natin, karamihan dyan mga CrossFit, ganyan. So, yung iba hindi ko kasi...
Parang yung mga Aborta lahat. Ako tsaka babae din. May babae dyan. May babae. Pero din. alam niyo sa Korea talaga, sobrang sikat si Manny Pacquiao. Talagang siya yung parang pag tinabing mong Philippine, Manny Pacquiao. Yan talaga. Yung Korea, Team Korea nga din, yung isang Korean doon talaga yung expression ng mukha niya. Tuwan-tuwa. Tuwang-tuwa talaga yung pagkita niya na hindi siya makapaniwala na kasama nila si Manny Pacquiao. World di ba? Correct. And even yung mga taxi driver ng mga sa Korea, Korea, bawa sumakay ka, alam niya, you're from Philippines. Oh, Manny Pacquiao. Ganon talaga. Kaya siya talaga yung, in a way, kasi symbol ng bansa natin. Correct. So hindi naman pinaliwanag o dinitalye kung anong obligasyon ang sinasabi. O sinabi lang I have another obligation in my home Sayang country. lang. Kasi I think mga 13 Fs pa yan eh. Or Pero posibleng hanggang dun din lang talaga yung ano niya. commitment. Oo, Tapos ano na lang, chinurot na part na lang ng Oo, content. correct. Ayun. So yun lang Okay. po, Sir June. Thank sige you very po. much po. Okay po ba? Eto, ang hihintay ko, at Tisa Manalo, nag-play safe sa gulo sa Miss Universe. Imarites mo yan, Prof. Yeah, kasi nga nung third day, yung may sashing ceremony, nag-lecture na naman itong sinawat. Alam naman, hindi naman siya ang presidente ng Miss Universe organization, pero isa siya sa mga franchise some holders o owners. So ngayon, doon sa speech niya, parang inuobliga niya itong mga candidates na may gawing something na parang ginagaya niya yung Grand International na parang may benta-bentahan na ma-promote. Tapos na single out niya si Miss Mexico. Oo nga raw. Yun, Nabasa ko eh. single out niya si Miss Mexico. Siyempre, nag-explain naman kasi meron yatang conflict ito si Miss Mexico sa franchise nila mismo. So nag-express siya ng kanyang opinion na parang feeling ni parang feeling ni Nawat sinasagot-sagot siya. So nanindigan ngayon si Miss Mexico. Ang ending, nag-walk out siya. Tapos may mga ibang sumunod diba? na mga candidates na ibang Ito bansa. sinawat. Sinawat. Ngayon, may mga ibang sumunod. Pati yung Miss Universe, yung reigning na 2024 Miss Universe, sumama sa pag-walk out. Tapos, maraming nagsasabi na bakit naman si Miss Philippines ay hindi man lang daw nakisama or nakijoin. Kasi nga, binalita rin natin dito nung nakarana, nagna-number 1 siya sa mga, nagtitrending siya sa mga ganitong exposure, mga ganyan bla bla. Pati yung national costume niya na nakabuwaya. Ay, hindi ko nakita. Pinakita yung kanyang isuso. Buwaya talaga. Na hindi naman daw symbol ng Philippines. Pero magandang statement kung statement yung palalabasin dahil sa nangyayari sa current issue natin. Hindi ba representation ng Pilipinas sa dami ng buhaya sa atin? Correct. Tapos, eto na, sinasabi lang ng iba na pabayaan na natin kasi style daw yun yung Atisa kasi nga masyado siyang ginugroom sa si Miss Thailand. Pero nag-sorry na si Nawat. At iyak-iyak pa siya. Kasi nagsalita Correct. yung presidente Kamukha niya si Smokey Manaloto dyan. Mismo. Aray. Nung una ko din siya nakita, sabi ko, si Smokey Manaloto Smokey ba ito? Manaloto siya dyan. Kamukha. So, LGBT rin yan. Ha? LGBT. obvious naman. Malamang. Natanong ko lang naman. Malay mo straight pala, hindi natin. Ay, hindi Ay, manutuwa ko talaga na naman ako, So, yun lang. Ikaw na. Ayan. Yan ka na naman. Nag-improve ba? Siguro kayo umalis sa Physical Asia. Dahil nag-improve. Oo. Dahil. Nakakaloka. November 21 po yan, Miss Universe, ang laban niya. Oo. Tsaka parang sinabihan siya ng Ah. presidente na Yun yung presidente na nawa na muna siya appear ba? At saka yung tsaka wag siyang mag-implement ng kung ano-ano mga ruling na mga ganito. Kasi, Hindi ko, si Nawat. Nawat. Kasi ito pa naloloka ko, meron pa siya doon sa video na security. Oo, Ano yung oo. pinasabi niya ganun? parang nga palabasin nga yung OA di naman. ba? Oo, Nire-represent mo yung ibang bansa mo tapos gaganunin ka ng, Diyos ko, sinawat talaga, baliw. Di ba? Di ba? Security sabi. Kaya Parang parang meron daw kasing iba na baka maging violent or maging yung ibang grupo. Oh. Nabasa ko yun eh. Tapos sabi niya ang gusto lang naman daw niya ay mapaganda, magkaroon ng magandang experiences sa mga World peace ang gusto niya siguro. World. Puro naman, sabi niya. Oo, di ba? Gusto lang niya mapaganda at Oo. maging maganda ang experiences ng mga Pero nandun siya, Girl. ang harap niya yung mga girls na tinatawag niya security. Ano naman gagawin niya? Mga naka-gown tsaka Exactly. naka-heels. Hindi, at saka Parang hindi siya, he's not preparing dun sa mga contestant. Dun sa mga, Medyo siguro yung mga kasama. Oo, yung mga gano'n. Baka yung mga di ba? mga ano. Pero
Ano? Pero, Ano na naman? kasi ang style talaga ni Nawat yan, na naninita siya na parang wala kang ginagawa, hindi mo pinopromote itong chucho, may mga ganun-ganun kasi siya. Ay, hindi mo naman mauobliga lahat ng mga contestants, no ba? Kakaiba rin si Nawat, no? Ayan nyo na. Palagi naman sila kakaiba. Pati yung girl lalo na. Sino yun? Si Ann? Something. Oo, isa Parang pa mas yun. kakaiba din yun eh. Ay, yun, wala na. Wala na yun. Oo, And wala na speaking yun. of something, Oh. Bini Maloy at Sealed, may something. Ay. HD Martes. Ayan na nga. Naku, napakaingay niyan ngayon sa social Ayan. media. Lalo na sa X. Oh. Napakaraming mga violent reaction. Lalo na ng mga blooms. They don't like, diretsuhan na, they don't like Sealed for Maloy, for Bini Maloy. Kasi nagsimula ito, madalas silang makita daw, parang kapag may mga gigs, si Sealed is part of Four of Spades. Na yan. Pag daw may mga gig, parang naispatan si Maloy doon. Siguro nanonood, baka naman bet niya talaga tong Sealed or maaring nagagalingan siya. Tapos, may mga spotted din sila. May mga ganon. So, Kalat-kalat silang dalawa. hindi naman. Like sa TikTok yata or mga ganon, no? Sa Instagram. Ito na. Yung mga bloom, talagang ayaw nila kay Sealed para kay Maloy. Ang pinanggagalingan daw nila ay yung mga past issues ni Sealed. Ano pa? Like? Parang, Babaero ba siya? well, kesyo may mga cheating issues daw before. Tinanong ko naman tong, siyempre, alam mo na, yung aking Iho. iho. Sabi ko, ano ba issue kay Sealed at kay Maloy? Bakit ayaw ng bloom? Naku, naloka naman ako sa sagot ng anak ko. Okay lang ba sabihin dito? Para hindi. Sabi May niya. iskandalo. Hindi naman sabi niya. Kasi Soften siya, mo lang. Kaya mo yan? P ang start. So sabi ko, oy, grabe naman, sabi ko. Hindi ko naintindihan. Si Sealed ang P. Oo, may P. Oh. May P. sabihin. Basta yun. So ngayon, Ganun mo. Mababasa nila. so basta yun. Bubulos Kasi sa'yo nga, ni basta Rose ang later. kinoconnect nila, parang may mga May chika mga sa past kanya, issues. may mga issues sa kanya Oo, na hindi maganda. in the Yun na past lang. na connected sa mga girl. Oo. Yan. Tapos parang yung iba yata naging jowa niya daw ay bagets pa o bata pa. O, tinanong ko naman, ilang taon na ba si Maloy? 23. Sabi ko, hindi naman na pala hindi naman na pala Bagets. minor. Sabi naman ni Gio, hindi naman siya, yung mga ex, sabi. So, yun. Tapos, ngayon lang kababasa ko lang, talagang they don't like Sealed at minumura nila. Tapos pati si Maloy, nabasa ko, minumura na rin nila. Oo, na parang, please lang, ano sabi? Please lang, anuhin mo naman, be considerate naman sa ibang mga bini, sa ibang mga members. May ganon. Ganon talaga ang mga fans. Kasi di ba pagka kasi group kayo, lalo na yung imahe mo. Nadadamay. So parang, please naman, huwag ka namang parang ang dating magkalat, parang ganon. At kawawa naman yung mga ibang members na walang ginagawa. Na May mga naapektuhan na ganon. sila. Tinatanong nila kung P ba o B. P. P as in Papa. Basta yun. Ewan ko, ayoko sabihin kasi sabi lang naman ni Gio yun. Oo. Baka nabasa niya lang. Correct. Sabi ko, grabe lahat sila naman. tinatanong, ano yung P? O di rin nila mag-gets, pero kami mga syunga. Ay, hayaan Mamaya. na, basta yun. Hindi pa blind item yan. Ngayon, ayun lang, kaya lang, paano Ulit. naman kung okay naman pala. Kasi hindi ko naman alam din masyado yung background ni Sealed. Kumbaga binabase lang din naman doon sa mga, siguro mga issues o mga naglabasan. Ito. Na dati niyang ginagawa. 1 plus Ano 1. ba? Hindi naman. Parang yun. Ba't ano ba? O yun na. Yun. Yun na, So, pero kaya lang baka naman talagang okay naman sila, di ba? Oo. Tsaka baka Saka 23 na rin si Maloy. alam na niya ni Yan. Maloy ang kanyang... But in connection with kaya pala tong aking pamangkin nanonood, inaanak ko si Samantha ngayon. Dahil? Super fan naman siya ng Four of Spades. Hello, Hello, Sam. Sam. Ano pa ng pamangkin mo? Samantha. Samantha, ano yung P? P daw si Sealed. Kay Gio galing yan. But anyway, in connection with Bini rin, ito naman good news naman to. Kinikilig naman si Bini Mika dahil nag-comment sa kanyang TikTok post niya kung saan kinakanta niya yung Bittersweet ni Madison Beer.
nag-comment sa Nag-comment kanya. na si Madison Beer sa Wow. kanya na gorgeous angel. Oh, sabi nga ni Bini Mika, help! I don't know what to respond. So, talbog. Oh, source ko nito, Gio. Sabi niya, gusto mo bago-bago. At si- Message ka raw niya. Chan. Oh, yun. Okay, alamin na lang natin kung totoo yan ganyan nangyayari. Abangan natin kung magpa-prosper diba? to o kung anong kahinatnan. Ito, Kyla Estrada nag-deactivate na ng X account dahil sa Katniel fans. Bro? Yeah, speaking ng mga fans din, eto nga, actually, dinoble check ko rin yan kung talagang nag-deactivate na siya. So wala na, puro mga fan account yung mga lumalabas na Kayla. Kasi nga, sinasabi, hanggang ngayon, marami pa rin, with all due respect, magpapasintabi ako sa mga Katniel fans na mayroon pa rin talagang nagpupush. At parang umaasa pa rin. Sabi nga nung mga ibang nababasa ko ng mga comments, is parang masahol pa daw sila dun sa, again, sasabihin ko, yung Aldab. Kasi nga, kung toxic na daw yung Aldab sa pag-iilusyon na magkakabalikan ganyan, ganun na din daw yata nangyayari ngayon sa Katniel. But the thing is, since nga nagkaroon sila ng mga sighting, simula nung mga may dinner, tapos nung undas, bla 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 bla, parang nagbubumirang tuloy ngayon kay Catherine yung mga issue na binabato nito mga fans niya mismo. Kasi nga, napagkukumpara yung dalawa. Hindi nga lang yung ganda, kundi yung galing sa pag-arte, yung pagiging marespeto di umano sa ganito, tapos yung hindi nagtatago ng nararamdaman, etc. etc. So mga ganun lang. Nakakaloka lang. Alam Ano ko nilalabas? ni Ano ba yung Si X? P. Alam ko na sinabi ni Rose. Ex-Twitter, ano ba? Ano ba yung active ba siya sa Twitter? Sino ba si Hindi Kyla? na nga. Hindi, ngayon nag-deactivate siya. Pero nakakaawa naman si Kyla. kaya Not for nga. anything. Ano ba ginagawa ng tao? Unang-una, ang tagal naman ng hiwalay ni na Daniel at saka ni Catherine. Correct. Si Catherine nga naliling sa kay Mayor. Nawala namang sinasabi or whatever. Kaya lalong nagbubumirang, bumabalik kay Catherine yung mga hanash nila labang kay Kayla. So, Kaya nga, kung sila talaga, gagawa talaga sila ng paraan na maging sila ulit. Pero, kaso, na-link na sa iba ang yung... tagal na eh. Ang tagal na. Taon na ba, no? Taon na. Parang siguro, Magto 2 years definitely more than a year na. I think yeah. Nag 2 years na ngayong November. 2 years na pala. So, kung alam nga naman si Daniel ay maging single forever or waiting Padilla yan. galore. Makita pa yun. Kaya nga sinabi natin nagbumirang kay Catherine, kawawa din. So, at least nakita daw nila yung difference na at least si Kayla ganyan. Yun But na. ako tingin ko hindi deserve ni Kayla yung mga bashing. Tinatanggap niyang mga bashing na yan. Kaya siguro siya naman. nag-deactivate. Anyway. Pinabasa nga ako. Sige, ibas niyo ng ibas. Kundi lalo lang siyang mamahalin ni Daniel. Mega. At lalo siyang aangat. Ito, Viva Films. Taray. 2026 may 1 billion na budget. Wow! Peso yan ha, pera yan ha. Peso. At kasabay nito inilaunch ang Viva Movie Box vertical movie platform na 59 pesos a week for all originals. Wala ka dyan, di ba? Sinabi nga po ni Valerie Del Rosario na sa next year, binigyan po siya ni Boss Vic, na tatay niya, ng 1 billion para sa lahat ng contents sa Free TV, sa Viva Max, Viva One, and dyan lalo na ito sa bago nilang Viva Movie Box. Yung 1 to 2 minutes lang yata. Pag vertical. Oo, ganyan po. Ano ibig sabihin ng vertical? Naka-vertical yung... Yung okay. Pero mga original dyan, wala pong mga luma. Sabi ni Valerie na natanong ko, meron dyan, ang paborito ni Alan Jones, Eliza, ang kabit ba? Ganon. Ang batang kabit. Ang batang kabit. Ito ang mga initial. Babasahin ko sa cellphone ha. Nag-react kasi pag nagbabasa sa cellphone. Kaloka, di ba? Ang mga initial na mapapanood kapag nag-subscribe kayo, akin ka lang. Ayun. Akin ka lang. Elisa, batang kabit. Lisa. Made for revenge. Ayan. Love for vids. Inagaw na anak. A mistress guide to moving on. And she's not my sister Yes, for diba? 2026.
Ano yun? Yan ba yung kay Raisa, no? Hindi, yung kay Raisa, yung inagaw na anak. Yung nawalan ng Ang gusto ni Alan dito, yung Elisa, batang kabit. Ako naman din sa title pala. Cute, ano, si Kasi alam mo, Elisa. ang Sino si Elisa? Siyempre bata. Wala lang, Oo, yung mga fiction. Ano Yes, eh, galing ano, sa... Kasambahay din ay ano. Hindi kasi ang Ang bida ang vertical. tinatanong mo. Oo, sino ang bida? Para wait. BMF star. Feeling ko taga Ito, galing sa... sanay Mga Viva Stars siya. Ah. Ang vertical movie kasi, very in siya ngayon. Kung nakikita nyo, like, sa Facebook, lalabas na lang sa inyo yung mga parang seconds or mga 1 minute. Tapos papanuorin mo kasi maingganyo ka dahil ang mga Mahok ka. at ang mga actingan diyan hindi yung talagang acting na parang natural, mga medyo may pagka Exaggerated. OA, may pagka-exag. So, Tsaka mabilis ang ano niya. Kasi nga, Mabilis. ilang segundo, hindi naman segundo, ilang minuto naman yan. But ano yan Dembang agad, ganun. But you know what? Pag binuo mo talaga yan, nasa, more than 1 hour din. More than 1 hour. Kaya lang, ialalatag sa'yo yan, episode by episode. Yung isang episode, parang minsan wala pang 1 minute, gano'n. Tapos episode 2 na. So kasi nga, minsan free yung 5 episodes. So mabibitin ka ngayon. Ngayon Yun ang pang-emote nila ko, Pero pang-attract. napakamura ng subscription ng Viva Movie Box, which is 59 pesos lang for a week. So, yun. 1 week na yun. So, kung mabilis ka manood, kung sobrang babad ka, Mauubos sa isang mo. linggo, pwede mo na mapanood lahat. Yes. Yan. Hindi ka nga So, lugi. mga original. So, in a way, because of this Viva Movie Box, yung katerba ding mga talent ng Viva, Yes, mas kailangan. magkakaroon ng chance trabaho. na Oo. more karakitan pa, di ba? Hindi na Yan. talaga uso ngayon yung vertical. Tsaka nga Yes. yung mabilisang kwento ng story. Minsan nga, nagkakilala pa lang sa labas. Next scene, bembangan Correct. na. Ganon. Oo. Pero- Saka, Parang, hi, anong pangalan mo? Keme, ikaw, taga saan ka? Tapos yung next, Iba na eksena. bang, bang, bang. pero alam mo, nakakapanood talaga. galing mo talaga. Nakakapanood ako niya ng vertical kasi yung mga Chinese, bembangan? hindi, yung mga Chinese. Kasi ang kwento madalas niyan, mga CEO. CEO na in love sa Secretary. mahirap. Oo. Hindi naman secretary usually. Oo. Mga mahilig sila sa kwentong parang Mga rich and poor. may pagka one night stand pero hindi na makalimutan ni CEO. Ganon. Si CEO pala ay sobrang yaman. Pinapanood ko At- yan. Wow. Subscribe ako. Oo. Hindi yung Wala sinasabi pa. niya yung mga Chinese. yung mga ganun. ganon. Oo, mga Chinese na. Usually, Ang mga istoryang China mga yata sa mga kakaiba. una naglabas ng Yeah. vertical eh. Pero alam Kasi ko sa meron. TikTok generation, naka-vertical, di ba? So, ganun. Oh, I think nga. That's good. Good business. Diba? Alam mo naman si Boss Vic. Yes. Diba? Okay, ito naman si Raisa Senon. Piling-pili na ang ginagawa dahil kay Night. At kasama siya sa bagong Viva Movie Box. Yun na nga. Yes. HD. Yes. So, ayun nga, yung isa sa entry talaga, Ano kanya? yung agawin ang anak. Tama ba? Inagaw ang anak. anak, Oo. Dapat sa kanya yung Elisa. Elisa, ano Ang ba batang yun? kabit. Batang Ang kabit. kabit. Di na siya bata. Parang papasa pa naman bata. Ang naalala mo yata yung ika-6 na utos. But Fresh pa anyway, naman siya, bata pa ayan siya. nga. So, hindi pa sila tapos actually mag-shoot, sabi ni Raisa. At nakakwentuhan namin si Raisa magkasunod na araw. After ng Viva Movie Box, di ba kami nila Alan D, nila Lito Maniago, dinalaw namin si Ate Nora Calderon kahapon sa Taytay. Si Raisa, parang more than a year na rin nung lumipat sila doon sa bahay nila doon. Oo. So, yun. Visit din. Well, kwento ni Raisa, talagang nililimitahan niya ngayon or talagang hindi mo na siya tumatanggap, lalo na ng mga sexy roles at saka yung may mga kissing scene. Kasi nga, dahil ang kanyang uniko iho na si Knight ay 5 years old na rin at medyo, kumbaga, nasa curious stage na yan eh. Nagkatanong na. So, ayaw din naman niya na makompromise, mapanood siya nung bata doon. Tapos si Knight din, ayaw siya mag-work. Hindi siya pwede mag-work, ang daddy lang. So, pero syempre, di naman pwede yun. Gusto lang ni Knight siguro, wag matagal. Yan. Yan ang balor? Yan ang balor. Parang ganyan ang bahay ni Paolo Ballesteros. Oh, yeah. Parang ano. Asing ganyan, pati yung Ayla, yung Pero kasi ang ganda ng kanila corner na medyo pababa. Ganyan din yung kay pataas. Paolo. Bakit kay Paolo? yan. Charot. Ayan, kasama namin si Ate Nit, si Lito, si Ron,
Basta Bebot. Bongga. Tapos Sino yung kasamang lalaki ni Alan ang Jones? husband ni, ay ang partner ni Raisa. Na si talaga. Miguel. Iba na naman ang Miguel ano mo, Antonio ha? Cruz. Actually, si Miguel is sa DOP. Director of Photography. Kala ko ano. Ayan. Good At, luck, Raisa. Alan Jones. at napaka-cute ni Knight. Napaka-bibo. Ah, Sobrang fan ng Spider-Man. Okay, ito naman tayo mga Marites. Direct Jeffrey Hiturian. May, ano ba to? Bad experience with Angelica Panganiban. Ay, Ito, may bad experience. sa Lakambini yan. Hindi. Doon sa Film Fest entry. Sa film, hindi, doon sa past experience with, idinirect niya yan sa isang episode ng Maalaala. Luma na sinilip ko yung ano niya, yung interview ni Alan Jones kay Jeffrey Turian. Sinabi niya kasi yung experience niya lang na yung habang binablock niya si Angelica Panganiban, inaantok-antok. Sino? Si Angelica? Oo. Kaya parang hindi naka-concentrate. Pero naayos din naman yun. So, after niya, bumalik yung pagdidirect niya ulit sa Playhouse, maayos na siya. Kumbaga, gumaling na siya. Now, magkasama sila sa Quantum Films Film Fest movie Unmarried. oo nga, siya ang busy. Angelica ang I'm bida. married. Di ba parang Unmarried. Unmarried. So, Mary lang. unmarried pala. Para lang may pag-usapan. Charot. O siyempre tatanungin mo kung ano kasi ang huli niyang movie ginawa ni Jeffrey, Extra na TV. That's 2013. Pero Yeah. active pa rin siya sa mga ibang ha. Namimili na rin siya sa ng script daw siya. Ayaw niya yung filmography niya, ayaw tanggap ng tanggap eh. So hindi niya kunento na nagmamadyong kami. Hindi. Sino ni Angelica? Oh. Hindi direct. Hindi naman, pelikula yun hindi mo madyungan ng pinag-uusap. Natin, di ba? Di ba? Kasi ang tagal niya hindi nagagawa ng pelikula. Di ba? Dami-daming kunento nga kanina. Di? Wag na. Kaya mo na. Sa December 10, abangan yung pagbabalik ni Angelica sa big Panganiban. screen. Yeah. Ano yung MMFF entry, Oo, di alam ba? natin. Unmarried. Sa magaling na artista yan. Teka lang, di ba buntis uli si Angelica? Tama Buntis- ba yung nabas na? Pero tapos na rin yung Tapos naman na yata yung pelikula. Kasi nga sinabit yan isa yan sa last 4 movies Wait lang. based on finished product. May Di ba? pinost eh. Kaya baka Mali ba ako na nakita? Anyway. Angelica de la Cruz. Hindi. Or Angelica Jones. Santiago. No, Jones. Sino yan? Sino yun? Ito na yung favorite ni Mr. Na nabasa ko. Si Iya. Iya Mina na imbay ng tawaging sir sa isang coffee shop. Mr. Fu, ano yan? Actually, ang totoo Ano, talaga, face nilaline off. up ko ulit si Aura. Oh. Ay, kaso, namili na lang ako, Aura o Iya Iya Mina. Si Iya Mina yan. Trans ba to? Oo. LGBT. oo. Ngayon, ano yun, nanalo yung best Dream Boy actress. siya na. Oo, di ba? First trans woman na nanalo ng best actress sa isang Correct. competition. Anyway, eto nga, sabihin na natin yung coffee shop, Starbucks. Nag-drive-thru siya doon. Na ang eksena daw niya, putok na putok ang blush niya, babaeng-babae ang itsura niya. Tapos daw, Pero mukhang lalaki. tinawag daw siyang sir. Tapos parang gusto niya palabasin na parang okay siguro ko isang beses pero paulit-ulit daw na parang na-imbay siya. So ang ginawa niya, pinost niya tapos tinag niya yung Starbucks at sinabi niya. Kinuwento niya na ba't naman gano'n? Parang naman, yung parang orient niyo naman yung staff ninyo, ganyan lalo na ako na pumunta ako doon, naputok ang blush ko tapos babae ako tatawaging sir. Okay na siguro ko isang beses pero paulit-ulit. Sir. So parang Does it nairita siya. follow? Nairita siya. But anyway, parang the next day, sumagot. Yung manager Starbucks? mismo. Sumagot ng Starbucks. At naghumingi ng pasensya Yes. at tinawagan daw siya. Tapos may mga ino-offer daw. Yun ang sabi kasi yung sumunod na post ni Iya Mina, parang sinasabi niya na, okay na, nakausap ko ni manager, nagkatsikahan na kami. At pinadala
Pinadalan siya ng... Tapos parang they ino-offer. Ang sabi niya, okay na, basta at least nagkaintindihan na tayo. At ang kinalaro din niya na ayaw niya na may mawalan ng trabaho. Kasi mamaya, dahil sa insidente, may mawalan ng trabaho. Sinabi niya na hindi. Gusto lang naman niya parang ma-orient yung mga tao kung paano Ano ba tatawag tatawagin. sa kanya? Ma'am! Siyempre, ma'am. Pero ano ba talaga? Ano ba talaga? Wala pa namang ganun, di ba? Alam mo, hirap din Oo. nag-a-adjust tuloy yung iba talaga. Talaga bang dapat yung... Hindi ko kasi, ako halimbawa, Sige nga. kung halimbawa siya, oo nga naman, kitang-kita mong babae na siya, give it to her. Kasi babae Oo. naman yung Pero itsura niya eh. bagay, may iba naman kasi kahit na out naman sila na, let's say out na gay, for example, they really don't mind if you Merong call ganon. them na Merong like ganon. sir. Wala, they don't mind. Hindi, pero kadalasan kung nakababae ka, Kung nakamuher ka. nakamuher babae ka, syempre tawagin mo na, give it to her kasi kung Does it follow? kasi nagbabae siya, 'di ba? Kasi follow ba? Pag nakababae ka, trans ka. Kasi yun yung itsura mo. Di ngayon, kung i-correct Ilang ka ka, sa public place ka kasi may mga Oo. pronoun na ginagamit sa pero kung mga i-correct ganyan. ka, bawa sabihin ng her, bawa sabihin, ma'am, pag kinorek ka, di makingga, sorry po, so sir po. O di Yeah. ganun na lang, para wala nang... May mga establishments kasi na sensitive na sila sa ganun, like sa Quezon City, sa Soler, ganyan. Pag nakita ka talaga Babae nakababae ka ka, na, ma'am na lang. i-address ka as babae. Naalala nyo yung issue sa Siburin yata? Oo, yun? yung nireprimand yung waiter. Oo, yung waiter na kawawa din. Kawawa naman din. Ninarag-ngarag Ayun nga ng isang parang- cost, Ano ba? Kasi, ewan ko din na, di ko alam. Wala naman akong sa mga gays or sa LGBT. Pero kumbaga, para kasing yung responsibility nung people around you, Hindi naman. Di ba? sila talaga yung nagkakaroon tuloy ng parang, ay, ano ba tatawag ko? Ay, ma'am, sir, ate, kuya, or whatever. Pero halimbawa ako, alam mo ko, Oh. naman ako, bading naman ako. Pero pag tinawag akong ma'am, Sir, hindi ko rin gusto. Di ba? Yun nga may isa pa Kasi, yun. ba akong ma'am? Actually, may isa pa rin yan. Meron ding mga iba na they don't want to be called, bawa kung gay. Pronoun ang tawag nila doon. Or like ate. They don't want to be called like ate or miss or ano. They still want to be called as kuya or, no, not really kuya, sir. Actually, sir, may ibang ganon. May ganon pero, Hindi, pero ako, hindi naman ako pero ang trans, tanong ko pero, lang, do you sir, really okay. have to be sensitive ba talaga? Do Yung you really iba. have to be so, Ganon kasi ganon Yeah, nga yung iba, yung orientation nila ganon. Orientation kasi. Kaya yung may mga ibang establishments, as I was saying, na tinatanong, sir, paano ko namin po kayo gustong i-address, sir or ma'am? May mga ganon na rin eh. pero alam mo ako minsan, pag may ibang hindi mo kilala, I ask them na lang din. Yun, ganon. Na parang, but anyway, ano ba? Yan, Should I call ate ka ba o you kuya? what? Sir, ma'am. Tapos sasabihin naman, anything. Yung ganon. Tama yun. Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, Subscribe na mga kamarites! may ano yan. mga Marites, Party. Jelly de Belen, sinorpresa ang mga anak sa Canada, Mr. Fu. Sorpresa ba? Ewan ko ba? Surprise ni Jelly sa kanya mga... Eto nga siya. Hindi nakakatuwa si Jelly kasi wala lang, kahit ang lalaki na ng mga anak niya, may pa-surprise pa rin talaga siya. So eto nga, sa Canada yan, kasi nga nandun na doon nagsistay si Julio and si Waki. Joaquin, di ba? Waki. Oh, si Waki. Oh. Kasi birthday ni Julio na Waki lang yan. 25th birthday niya. Hmm. So, ayan, sinabi niya, Waki parang nga lang. 25 years old na. So, ang ginawa nila, parang wala ata sila susi sa bahay. So, parang inutusan, kunwari, si Julio na kunin yung tinapay para dalhin doon sa sister. Para pagdating doon sa baler, nandun na sina Jelly. Jelly. So, tawan-tawa ako doon sa reaction ni Julio. Kasi nakatalikod lang si Jelly gano'n, tapos gano'n yung phone. Tapos di parang normal lang, pumasok siya sa bahay. Tapos ang lapit na niya kay Jelly. Doon lang niya napansin na si Jelly pala to. Wow. So,
Mom! Napaganon siya. So, wala, nakakatuwa lang yung bonding nila bilang pamilya, lalo pat magkalayo sila. Tsaka syempre, I'm sure hindi madali para kay Jelly na nandito siya sa Pinas, silang dalawa ni Ariel, tapos yung dalawang Junakis ay nasa Canada. Kaya parang na lang, divisorya na lang sa kasama kanila. ba si Ariel? Kasama ba? Parang hindi. Nasa si Ariel Tayo yan. si Jelly Hindi, lang. hindi nga, walang picture with Ariel eh. Ayan, yan yung video. Ayan, hindi niya alam na... Parang si Jelly. Kasi Kasi may time Ayla ng talaga- Ay, walang hindi naman we eh. Pero may time Ayan, si ayan, Jelly ayan, talaga oo, na yan. nagpupunta ng Canada na Ayan, siya hindi niya lang. napansin. May time siya talaga na siya lang ang nagpunta. Like one time nakita ko rin, sinurprise niya. Bigla siyang dumating. Correct. Oh. Diba? Ayun, yan po. Cute. Tsaka busy ang magkapatid sa paggawa ng Biko. Lolo Benz, Biko. Yun lang. Happy story. 25 years old na panganay niya. Tsaka tingnan mo, para lang sila magkapatid. Actually, dalawa yung sinurprise din yung isa. Anyway. Okay mga Marites, ating susunod na chika, ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! At syempre sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, hindi nyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve kayo dito. Ugbo 24/7! Unang ugbo mga Marites, Angel Locsin muling nagparamdam dahil sa baha sa Cebu. HD. Yes. Alam mo, feeling ko, unti-unti na tong si Angel Locsin na Lalabas na. lalabas na, parang, hindi kasi lately, may mga, nagpo-post siya, like, di ba nga, nung pumasok sa, nung pumirma ng kontrata sa Star Magic yung kanyang stepson. Nag-post siya doon. Di ko matanda kung nag-post din ba siya nung pumasok sa PBB. Hindi naman, no? Tapos ngayon, ay hindi ba ang dami na nangyari in the past na mga calamities, mga pumanaw na malalapit sa kanya, pero deadmau. Wala talaga siyang paramdam or anything. But this time, yung nangyayari ngayon sa Cebu na sobrang pagbaha, mukhang hindi natiis ni Angel at nag-post. Sabi niya, not another one. Hoping everyone in Cebu is safe. Are we all thinking the same? Is it just because of the rain or because something could have been done to prevent it? Hope authorities look into this as well so it doesn't happen again. Wishing our kababayans a quick recovery. So, parang feeling ko lang, tingin ko, mukhang paunti-unti na to. At one day, baka boomerang. One day, isang araw. One day, isang araw. Here I am. Loka kayo na magparamdam siya, naka-Darna costume siya. Why not? Kala nyo, sabi ni Angel. Kala nyo, ha? Yun lang. Packing ang bato. Ito pa, another ugbo mga Marites, Slater Young. Nasisisi dahil sa pagbaha ngayon sa Cebu. HD. Kayo na. Ayan, Oo di nga, ba? ano ba yan? But anyway, ayan. So si Slater Young ay biglang nagke-trending, maingay ang pangalan ngayon. Yes. At bukod sa Slater Young, yung Monterrasa, ayun, ay nagke-trending din kahit sa X. So, siya ang sinisisi ng karamihan, lalo na ng mga taga Cebu, dahil sa mga hindi po nakakaalam, ito ang kanyang project na kasalukuyang ginagawa, kung saan yung bundok o part of the mountain, pero ito naman laki ay obviously pinapiyas or hindi nga pinapatag ang plano nila, parang ang tawag diyan parang Banawe. Yung parang sa Banawe Rice Terraces, parang inspired by that. Pero sinunggal pa rin ng mga puno. Yes. Sinimento nga. Siyempre, tinanggal ang mga puno. Tapos hanggang ngayon, may inilabas din na kuha kung saan pinapatag pa rin, kinakalbo pa rin yung kabundukan. So, siyempre, super react ang mga netizens, lalo na siguro ang mga Cebuano, kasi dito daw sa lugar na ito, sa, siyempre, sinulat ko, hindi ko mabasa, sa Barangay Guadalupe, hindi naman daw nagbabaha dyan before. So, dahil nagsimula lang daw na nagkaroon ng baha-baha, mula nung
tinimulan siguro yung proyekto na to na Monterrasas de Cebu. No. So, nagsimula yon, nagkakaroon daw na ng pagbaha, ng flood. Actually, nung una pa lang to, marami nang tumutulig sa kay Slater Yang. Sa mga hindi nakakalam, si Slater Yang po ay isang engineer. Actually, nung nanalo pa lang siya sa PBB. Nanalo pa lang siya sa PBB, yun na ang tawag sa kanya. Okay? So, yun nga. So, ngayon, as we all know, ang last count, ewan ko kung meron ng latest, parang nasa 140 na ang last count ko ng death toll sa Cebu. So, hindi ko alam kung nadagdagan pa yan, ha? Talagang ano siya, binabombard yung kanyang mga social media, minumura siya kung ano-ano, pati yung wife niya, sa kanya tinisisi. Well, in the past, inexplain na niya na parang nagkaroon ng 300 revision na daw yan, yung design, siguro parang masigurado yung safety. Actually, alam ko may proposal pa siya na may proposal pa siya para ma-prevent yung pagbaha. May mga ganon. Pero ito nga yung nangyayari ngayon. Grabing pagbaha talaga. Nakita naman natin. Sa kanya lang ba yun? Ha? Kay Slater lang. Yun na nga. Ito nga yung ano dyan. May mga siya ngayon ang sinisisi. Siya yung mga tumatanggap ng lahat ng mura. Pero kung titingnan natin, hindi naman niya siya lang matatayo ba? yung on his own. Actually, hindi niya pwedeng itayo to na walang permit. Na walang suporta na galing sa gobyerno. So bakit hindi i-trace talaga ng mga affected o ng mga Cebuano sino nagbigay ng permit na to? At nung binigay ba ang permit na to, na ilatag ba ni Slater o ng kung sino mang involved dyan, developer kung man paano sila, hindi magkakakos ng flood. Alam mo, pero ako personally naniniwala, basta ang bundok, ginalaw nyo, tinapyas nyo ang mga puno at hindi nyo pinalitan, definitely magbabaha. Di ba? Kasi dapat gayahin kasi yung ibang bansa. Kapag nagtapyas sila ng puno, para mag-build, syempre hindi mo din naman mapipigilan yung mga infrastructure, di ba? Pero dapat pinapalitan. Nililipat. Actually, di ba nililipat? Actually, mayroon nag-i-exist ng batas tungkol dyan. Ang problema nga matitigas ang ulo ng mga Pilipino, nagtatalitalinuhan, hindi naman nila din sinusunod. Napakalaking... Sa Baguio naging issue yan, naalala nyo, nung itinayo yung isang malaking sikat na shoe mart, na mall, na ganyan-ganyan, na inano sila dahil ultimo yung mga century old o 100 years ng mga pine tree pinagpuputol, hindi naman pinalitan. So, same thing with Cebu now, na nangyari itong mga ganitong sobrang bagyo, nababaha, ang daming namamatay. Nasisisi yung ganong tao na dapat sabihin, saan ngayon yung boses ng gobyerno dyan? Dahil sila dapat ang nagbibigay ng permiso, sila dapat ang nag-check ng mga ganyan, na hindi nga na-check. Tapos, pag may mga namamatay na, saka na lang nagsisisihan, nagtuturuan. Ngayon, wala pa rin any response or any reaction si Slater Yang dito sa mga natatanggap niyang mga pambabas. Pero, ang balita ko rin, parang nag-deactivate siya ng comment. Siguro. Or ng social media. Hindi naman siya nag-deactivate ng social media comment section. Si Barik Cuatro, mayor ba yun? O governor ng Cebu? Yung pumalit kay si Barik Cuatro. Si Gwen. Yung Gwen. Hindi, Pam. Si Gwen dati yun. Yun nga yung dati. Dati pa to hindi lang naman ngayon to Dati, noon pa to na-approvean. Ang kanyang, yung pagkaray nga niya, yung sinisisi niya yung... na raw siya. Nagagalit siya doon sa flood control na naman ng So lahat na lang kinonect doon na... diba? Ang dami-daming flood control project. Naman, tapos biglang maririnig mo, laki-laki ng mga pondo binibigay sa ganito. Billion, almost billion. Mga billion-bilyong ayuda, bla bla. Hala, ewan ko. Ano ni Slater Yang, si John Yang? Ay, sobrang luma. Megan Yang. Nakakainis. Pwede nga pala Megan Yang pala. May mas bago naman. American Party Chick of the Week brought to you by... Ugbot 24/7! Hanapin ko si John Yang, kung anong relasyon niya kay Slater. Grabe. Ang luma. Mga kamarites, nais namin kayong imbitay na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon. Pwede na kayong sumali dyan. Pero huwag niyong kalilimutang mag-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel. Ayan na si Mr. M. Mr. M. Johnny Manahan, Star Wars TV5, palalakasin.
Yes. Yes, kanina nga formal lang pumirma ng kontrata itong si Mr. M sa TV5, present at lahat ng mga top executives. Siyempre sa pangunguna ni MVP, Sir MVP, na sabi niya sa akin, Ambet, ikaw magiging director ko ha? Charot! Sabi ko, di ba dapat ako ang manager mo? Sabi ko gano'n sa kanya. Si Mr. M po, may tentative ng ano yun, di ba? May mga stars, ano yan? Star Magic, ano ba yung sa GMA uli? Sparkle. Sa TV5, Star parang Table. gagawin ng Star Works. Wala bang Star Apple? Ala ko, Star World. Oh, Star Works na X yung huli. Nasa feeling niya, sabi niya, kahit daw sinasabi ng iba na nasa sunset talaga yung ginamit na term, yung television, kasi nga nag-divert na, sa social media, digital, etc. Naniniwala pa rin siya na marami pa rin mga tao sa Pilipinas ang talaga nagre-rely pa rin sa television. At yun ang isa sa mga layunin niya ngayon dyan. Palakasin ang mga stars. Kanina po, Mga stars! mga stars, nandiyan dyan sina Cedric Juan, yung favorite. Dylan Menor. Dylan Marami pang Menor. iba, sina Sofia something at marami. Sophia, ang ganda ng pangalan niya. Sophia Hindi something. ko maalala. Ang dami kasing Sofia na sa showbiz na bago, di ba? Hindi ko maalala. May Sofia sa PBB, may Sofia. Ewan ko, basta may Sofia din. Sofia Moran, di ba? Luma ka Kamukha ni naman. Janyang. So anyway, ayun nga, sa tulong nga daw ng mga, dati rin niya mga kasamahan sa ABS-CBN, sana mapalakas yan. Although kapuna-puna kanina, Ano pagdating napuna doon sa mo? collab, parang iniiwasan niyang banggitin yung ABS-CBN. Lagi lang siya GMA7 tsaka TV5. Para tapos natatawa na lang siya. Basta sabi niya masaya makipag-collab with GMA and TV5. Okay. Palalakasin niya si Dylan Menor. Collab ang Di. GMA at TV5. Oo, sabi niya. Ilalab team sa kanya Paano magko-collab ang GMA at TV5? Pareho silang free TV. Kaya na nga, collab sa mga projects, ang sinasabi niya. Ang issue lang kasi, sa lahat ng network daw, gusto niya palakasin, iniiwasan niyang banggitin yung ABS. Na hindi Mana niya pa ang na-explain kung ABS to bakit. TV5 or ABS to GMA? Ay, hindi nga naganin. Hindi nga, parang may issue siya with ABS eh. May issue naman talaga siya, kaya nga Diba? nawala sa ABS. At Correct. ayun na. Kaya hindi niya na-mention. Although, binati siya kanina ni na Jericho, ni na Piolo, dun sa AVP na present para Si sa Dylan, kanya. binati siya. Nandun Nandun si live Dylan. Oo, live eh. Pero sana nga, ngayon natin makikita. Kasi Yan, yung sa tagal ng sinasabing... panahon ng TV5, ngayon natin makikita kung talagang... Unahin muna Ah. sila yung transmitter. Aray ko. Transmitter. isa pa Signal. yun, Isa pa yun. actually. Signal. Signal. Pero kasi di ba, open naman sa lahat. Sa tagal na din ng TV5, talagang medyo hindi pa rin talaga. Oo. Na-establish yung mga resident So, artists si nila. Mr. M naman, let's see, yung kanyang power. Kung, Yeah, bilang kilala Kumbaga, siyang star maker, Star Builder. star builder. Now you Mag-build know, siya. di ba? Pero ba't pa nawala sa Sparkle? Baka nagtapos na yung contract, di ba? Kasi hindi na... Ang alam ko, consultant siya dun before. Oo, di ba? Okay. Baka natapos na yung contract. Ganun talaga, di ba? Talaga. Panapanahon lang yan. Oo, parang- Gano'n katagal sa GMA si Contract. Mr. M? Ha? Parang di naman ganun katagal. Oh, hindi Limang ganun taon talaga. ba? Oo. Not matagal so din. sure kung may 5 Hindi ako- taon. Gusto mo tawagan na si Mr. M. Oo nga. Pero baka naman nga, baka possible din, may 5 Oo, years pero nga ba? hindi Baka na di ba? natapos na yung contract. Kasi parang during Pandemic. nandun na siya eh. Oo. Kinukonsulta na siya. Okay. Good luck, Mr. M. Ito naman. Good luck, TV5. Ay. Good luck. Banda ko close, no? Grabe ka. Okay, mga Marites. Res O good luck, Cortez. Dylan na lang. Sang-ayon kay Yorme Isko na revive ang Metropolitan Theater. Di ba di-revive? Hindi pa nga nagtuloy-tuloy kasi nakapag-meeting. May revive or... I-restore tsaka revive. Ah. Hindi nagtutuloy-tuloy. Nakapag-meeting si Res, ang presidente ng Mowel Fund, kay Yorme para tungkol sa gagawa mo. Kasi under din ng National Commission yan. ng NCCA. What? Under yan. Oo. So, gagawa sila ng sulat Baka para ipahawak sa kanila yung restore and revive. Ayusin ni hingi rin sila ng tulong kay Leo Martinez sa Film Academy Award tsaka iba mga showbiz stalwarts para magkaroon daw ng venue na affordable tsaka
para sa cultural something. Di ba, wait, di ba naayos na siya? Tapos nag-show na dyan si Ate V ba? Kami, nung dalawang film pelikula na TV. Di ba naayos na? So, hindi na stop ulit? Ganun ba? Hindi ko alam. Hindi, Last siguro, year lang. Wala rin. Inayos na yan eh. Hindi, nag-show at natatandaan ko si Ate V bumalik kasi nga bagong gawa. Nagkaroon na nga din ng media con dyan eh. Oo. Wala kami dyan. Pero Pero wait Hindi ko alam lang, kung anong klaseng ayos. test ba ang president ng Mobile Fund Oo, ngayon? siya ngayon, oo. This year, Hindi Actors Guild? Hindi mo well fund siya. Oo. Sa Mobile Fund nga, lagi ko nagpapa-reimburse ng gamot ko. Pero matagal na siyang president ng Oo, Mobile matagal Fund. na. Talaga? Oo. Bongga si Res. Iba yung kay kay Boots Anson. Oo, yes. Yung board of director lang siya ron. At saka hindi na siya naghawak. Binigyan niya na sa mga bagets. Kay Res. Hindi, doon sina So, yun. Dingdong, So, yun. sina Denny, sina Alden. So, niyon, may magkaroon ng venue para sa mga stage actor, mga performers, mga everything, mga concert venue, at yan nga, nakapag-meeting siya. Para Nagagamit pa susulat naman pa kasi sila eh. Sa NCCA. Parang susulat sila sa NCCA para I-endorso ba o ano? para sa kanila ibalik bawakan nila. Hindi kasi I think, hindi kasi siya under ng Manila, Oo. restriction. Oo. Parang ano nga. NCCA nga. NCCA nga. Diba? Kaya nalatandaan ko, inayos, sa sinimbitan si Ate V, kasi di ba dyan ginagawa yung Vilma? Ganon. Anyway, at least magandang proyekto. Kung ang intention ngayon ni Nares, parang maibalik sa Metro, sa Manila. Oo, parang LGU. Baka para yung papatakbo, ibigay sa Kasi Manila. magkalapit lang nga naman yung City Hall tsaka yung Met, no? Oo. Isang, Diba? pwede nga lakarin. Isang lang tumbling lang nandun. Kaya naman ni-rest yung di ba? Mag-manage yan, okay? Okay. Okay, mga marites. Sa po Kagulo isang talaga linggong Chismis! Hello. Dahon na. Gusto mo pa ba? Wala lang.